Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:02 sa hapon. Handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw. Kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humaling 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayi ko Babaya ko at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pasanay, hirap o kalusugan taglay, makikipaglaban sa karahasan, isang matutong galian. Babaya ko may panindig at di matitinag kailan pa man. Babaya ko na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, maayong hapon sa aton nga tanan, especially sa mga kauturan naton na naka-tune in na sa 585 AM kag mga nagilataw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Sa mga abyan ka mainulanon nga hapon sa aton nga tanan, ang kamusta ang inyong ikaduha nga adlaw sa bulan sang Setyembre. Grabe mga abyan, we are down no sa ikasyam nga bulan sang tuig 2025. Sang san-o lang no sang sa ulog pa lang kita no sa Christmas, New Year, Tinagyang Festival, pestahan sa Haro, Chinese New Year, kag syempre ang Parao Regatta. Here we are mga abyan. Mga babaeng palakan ang hamon ng buhay dito susukuan. Sa ikasyam na nga bulan sa tuig 2025. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan, especially sa aton nga mga market vendors, sa mga merkado publiko, mga taxi drivers, jeepney drivers, naton tricycle drivers, naton mga traffic enforcers, mga security guards, kag syempre no sa aton nga mga construction workers, kag ibang paginaton nga mga mamumugon gikan diri sa Western Visayas and all over the world. Maayong hapon sa inyo. O kung maayong aga, o kung maayong gabi no sa inyo, kung diin man kamo, we hope no nga ara kamo sa maayo nga kahimtangan. Mga biyan subong nga adlaw sang Martes, nagaot na naman kita tubtob 1:55. Kag ako ang inyo alagad, Marian Grace Areniata. Sa aton mga abeng nga pagpangalagad sa programa Babayi Ka, isa naman ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod, maka-istorya siya no, o kung makapakigbahin siya sang iyaman nga istorya bilang isa ka artist. Pero before ko mga beno ipakilala sa inyo ang aton nga bisita, maga-feature kita anay no sang isa ka istorya sang isa mga abyano ka babayi nga naga-challenge no sa traditional gender roles. Abi naton mga abyano ining mga mabugat balano nga mga ulubrahon, mga lalaki lang mga abyano ang makasarap. Pero sa subong mga abyano nga panahon, even mga babae
nagaubra na no sa mga mabugat nga obra. Ang aton mga abyan iga feature subong nga Martes, isa mga abyan no ka Iloy nga employed bilang laborer sang aton man nga Kalahi Seeds funded project. Ini mga abyan si Nanay Imelda de los Reyes, 48 anyos, isa ka nanay kag isa mga abyan ka laborer sa nagapadayon naton nga Kalahi Seeds funded slope construction project dira sa Barangay Ngingian, Bingawan, Iloilo. Ara mga abyan makita ninyo sa aton nga screen si Nanay Imelda. Ang slope protection project mga abyan nahamtang inino malapit sa pila ka mga school buildings nga amo man no or ginpondohan man ini sang program sa Ngingian Elementary School. Nambal naton mga abyan og gina-challenge ni Nanay Imelda diri ang traditional gender roles naton kag ini mga abyan no ang iya obra o pinaagi sa iya nga obra ginapakita no nga ang mga babayi can work well alongside no sa ilang nga male counterparts. Ang iya mga abyan nga bana isa ka mangunguman kaga iya nga bana no he spends his day no sa ilang umhan naga-inspect no sang ilang palay kag syempre nagapanggabot dira sa nga hilamon. So si Nanay Imelda mga abyan may ara sa nga 3 ka kabataan, duha diri mga abyan no ang yara na sa kolehiyo kag isa ang yara sa senior high school. Kag ini mga abyan no nagaserbe kumbaga no nga inspirasyon para sa aton nga tanan no nga magtrabaho. Ano pa man dira no ang imo nga gender, kung may ana sang oportunidad para makaubra, grab no sang oportunidad. Always naton gina remind diri mga abyan sa aton nga programa no nga kung may ara sa mga opportunities no grab it. Kung makaya mo man lang. Nandi pa api, isinusulong ko mga Apisar mga abyan sa apisar no sa mga kabudlay na ginapangatubang bansang De Los Reyes family nagapati no ang pamilya ni Nanay Imelda nga ang edukasyon amo ang ilang magamit para sa isa ka masanag nga buwas damla. may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko simulan. Ang iya mga abyan nga ang presensya ni Nanay Imelda, isa ka testamento sang iya nga kabakod, a woman who refuses no to be sidelined by societal expectations. Sakto no kiti while kita no nga mga babayi no. Sakto ina no we are somehow no or kung kaisa no ang gina-expect sa aton. Sa kababa iyang ipatutup. Yara lang kita sa balay, manglimpyo, maglaba, magluto. Pero pinaagi mga abyan kay Nanay Imelda no kag sa iban pagino nga mga working moms naton dira o mga working women naton. Ginapakita naton mga abyan na kaya naton mag-contribute sa nation building. Si Nanay Imelda mga abyan no isa lang sa mga 20 nga mga babayi nga ginhar para mag-ubra sa nanuhay-tuhay nga Kalahi Seeds funded project sa Banwasang Bingawan. So ini mga abyan no ang pamaagi man sang aton nga Kalahi Seeds na i-promote o kung pasang karon pa no ang gender inclusion sa traditionally male-dominated fields kag i-challenge no ang stereotypes kag i-empower man ang kababainhan to take roles. So kabay pa no ini nga storya ni Nanay Imelda maghahatag sa ton sang inspirasyon. Kung may opportunities, grab it. Kaya mag-ubra, mag-ubra. Pero dapat syempre no kabalo kita magbalanse no. That's why nga kita diri sa program nato no. Every time nga may ara kita ma-interview nga bisita nato nagapangayog kita no sang tips para nga mabalanse. We know no nga ti wala ya sang blueprint kumbaga no wala kita sang
pagsulundan kung paano mangin isa ka man din na lag-on nga babae. Sa edukasyon, sanay, hirap po kalusog ang taglay. Pero ini mga abyan no ang tips or mga advice no nga ginahatag sang aton nga mga bisita somehow makagiya sa aton. Panindigan ni matitinag Somehow no makita nato ng aton nga kaugalingon sa ila na kaya gali nila o kung kaya nila kaya tamang gali. Sung totoo, kayang-kaya ko. So gani mga abyan no ang aton nga Bansa at buong mundo. guest subong nga hapon mga abyan. Sinuwala ako. Ariya sa mga aspiring naton dira no nga mga artist or mga artist na naton subong no Babae, naga-intra sa mga art fairs naton. magdesisyon para sa karamihan. I'm sure mga abyan no makakuha kita sa iya sang isa naman no ka Sa or sa mga tips no umiyak, sa lahat ng pataot ng especially balaan naton mga abyan no ang aton nga mga artist kung kaisa naga-experience ini sila sa nga mental block no even mga writers or even someone no pinagkailan. into art naga-experience or naka-experience no kung kaisa madulaan sila sa nga mga ideas o kung Kayang-kaya ko. Sinuwala ako. mga ulubrahon di sila kabalo di ma-start di sila kabalo no paano i-continue Sinuwala. so manami gid mga abyan bangod ang aton nga bisita subong nga hapon bugal mga abyan sa probinsya sang Capiz isa ka abstract artist Sinuwala, babaeng palabas. at ini mga abyan ang aton nga bisita nagaupod ini siya sa mga special exhibitions sa Art in the Park Philippines, Art Fair Philippines, kag Visayas Art Fair. I'm sure no pila sa inyo diri no kilala ini siya ang aton nga bisita. Pinagkailan pa man. Babae ko na may karapatan. Ang iya mga abyan nga pangalan si Ma'am Claudine Fajardo Delfin, pero ang iya no nga name nga ginausar, especially no every time nga maghiwat siya sa iyang exhibit, amo ang Pepe Delfin. So recently mga abyan no nagbukas si Ma'am Pepe sa iyang nga exhibition sa Mono 8 nga A Bird, a Cage, and a God of Flowers. Na kung sa diino naga-confront ini mga abyan sang complexities sang kabuhi kag nagapakita no sang iya nga mastery sa geometric abstraction. Ara makita ninyo sa aton nga screen no ang pila lang sa iya nga mga obra gani mga abyan later on or sa aton nga pagbalik ibaloon natin mga abay kung ano ba na no ang inspirasyon sa sininga bago niya nga exhibit o kung sa iya no nga mga artworks kag syempre no magapangayo makita ki Ma'am Pepe sang tips no ko ilabi na sa mga aspiring naton dira nga artist kung paano no sugura ng ilaman nga obra. Nakaupo naton mga abyan si Ma'am Pepe Delfin. Salit po nang di pa aapi. Live no sa aton nga Zoom. Gani ko may mga questions ka mo dira no. Luyag ninyo nga magpa-shout out yung mga birthdays ka mo dira no. Hirap po kalusog ang taglay. Pwede ka mo maka-comment sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kalian, babae. So bantayan mga abyan ang aton nga interview with Ma'am Claudine Fajardo Delfin sa pagbalik sa programa Babay Ka. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tayo ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw.
But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick o tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:16 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kagakong inyong alagad, Marian Grace Ereñata. Isinusulong ko mga layunin. As mentioned earlier, mga abyan ho, subong nga hapon, sa aton nga pagpangalagad, isa ka espesyal nga bisita, ang aton nga makaupod, kag ini mga abyan ho, bugal, sang mga taga-probinsya sang Capiz. Ang aton mga abyan ho nga bisita, isa no ka abstract artist, kag recently mga abyan ho, may ara ini siya gin-open, nga exhibit gani hibaloon naton mga abyan ano ba lang about sa sini nga exhibit kag syempre no ang iya nga journey bilang isa ka artist. I believe mga abyan nga rin na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita si Ma'am Claudine Fajardo Delfin o kung mas kilala bilang Ma'am Pepe Delfin. Hello Ma'am, good afternoon and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, good afternoon. Yes. Ma'am, no, luyag naman niyo pa doon. Ano ang mas prefer ni mo nga ginatawag sa imo? Si Ma'am Claudine o kung si Ma'am Pepe bala? Pepe. Yes, sige. Ma'am Pepe, no, thank you so much for saying yes sa sini naton nga interview, no. I'm sure madamo sa aton diri nga mga taga Western Visayas ang excited nga mabatian ang imo nga istorya and of course no sang aton nga mga artist. So una sa tanan bala Ma'am Pepe, no, pwede mo bala ma-share sa amon no kung ang imo nga journey bilang isa ka artist, ano ikaw nag-umpisa and what inspired you kung baga no nga ipurso ang ini nga path? So, I guess nag-start siya sang bata pa ko. Mm-hmm. Kay, nahilig na ako maghimo sang toys and mga props. Kay, wala na siya dyan, nakabi kaya ang pakubi Barbie, kag Polly Pocket, tapos game wave ako story, idukulang ako ng props. Kini mo nang bakal, tanong lang akong kwarta kung bata ka. Ihimo lang ko gamit. Hukulang ang ako, mga balay-balay, ngayo ko sang karton, sang sigarilyo, sang siyanggi. Na yung ginautod ko, kung ginahimo ko house. So, do muna, bata pa lang ko muna, nga na ko nga, hilig, gahimo lang din sa mga things. And I guess, like, I didn't realize then that what I was doing was, you know, the act of creation and art. But I'm pretty sure the journey started there. And the realization came much later. Pero ma'am, that time, no, ano ikaw nga mga, or pila imo edad, or ano ikaw nga grades ang na-discover or nag-start ikaw sini ma'am? Siguro, bata pagid kay do tandaan ko I think this ang mga kinder pa lang kung muna na kung ginahimo dayon kag mahilig makabit mga daydream so naluyag ko magtanaw sa mga drawing. Kung hindi ko kaya ginapa-drawing ko si mommy kag si daddy ko tapos ginatulok-tulok ko na kaya namihan ko. And then kung may makita si mommy or si daddy sa balay sang do mga gamit na do kanugod ihabdoy inahatag lang nila sa ako. Yun, do ginapabayaan na lang ko nila kung ano ko niya himuon. Tapos dumuna lang, kay doon na sa jahan lang ko. Pero ma'am, was there someone from your family nga artist, no, pareho sa imo, nga nag-inspire sa imo? Or ikaw pa lang kumbaga do first gid sa inyo nga family? Ako nga mother side, ang Fajardo nga side, damo gid iya sa art. Ma-request guro kita kay Ma'am Claudine do nadula ato nga audio ma'am with you. Sige. Sorry. Sige. Nadula ko? Yes ma'am, sige. Liwaton lang nato. Sorry. Oo, ma'am, liwaton lang nato ma'am no. Bali, was there someone from your family nga nag-inspire sa imo? Ako nga mother side.
So, dira gid ang damo nga artist. Like ako nga duha ka tito, si Alan Fajardo ug si Albert Fajardo, pero sila sa photographer. Tapos si Victoria Salazar, ano man siya, furniture designer. And then architect si Tito Armelo Fajardo. So damo gid tapos ako nga ma'am si Rosemary doctor siya pero sa iya nga free time lumilig gid na siya mag ano man sa things like the panahi siya sa mga kurtina sa balay sagad siya ano sang iya mga cross stitch. So do I guess siguro ang act of creation man ako gid nga first nga exposure sa akon man nga ma'am kay do on her free time nagdili ni himo do ka sadya lang. Yes. Pero ma'am, do advantage kumbaga man sa imo no nga sa pag-start nimo may ara ikaw someone or your family members nga ti mga artist na nga do mas nangin mahapos bala sa imo to discover nga you yourself is also an artist. In a way, yes. Because I guess do may ara sang instant validation na makuha kay because imo nga do ang imo nga immediate circle. Kasi kung kid ka kay ang imo nga immediate circle, imo nuclear family and imo extended family. Yes. So if mo na imo nga exposure do dasig lang do do ka sa German nga magmuni and then dahil imo mga tito artist artist kagid unlike di sa ano nga do kayo na encourage gid and I don't know how it is with other families but at least for mine it was really something that was celebrated. Yes. So, ma'am, sa aton nga mga tagpalamati, although kagina, gin-flash na mo sa screen, ang pila lang sa ibang nga mga obra, pwede mo ba lang, ma-describe sa amon, ano ang kind of art, nga imo ginaobra, naga-focus ba ikaw sa painting, sa sculpture, sa abstract, or other pagin? So, ako nga works, ang style is geometric abstraction. So, essentially, I use very simple shapes and limited color palette. Tapos I put them into context with each other, so I can create parang more ways of expressing ideas or impressions of ideas. So I guess in a simpler way, gagamit na ko sang simple na shapes. Pero complex ang ideas nga ilag na stand for. But because may ara sang do ang ilang simplicity, the leave man sang open do more space for people to co-create meaning with me, which is something gina-welcome to give. Yes. Na tayo naga-focus ko on mostly painting. Gamit mo ko sa sculpture sometimes. So, muna sa pictures, meron some soft sculptures, which are those stuffed toys. Meron mo ko sa air dry clay sculptures. And then, sometimes, tingin mo ko sa zines, kay kisaga, sulat man ko. Muna. Ma'am, you've mentioned earlier no do later part mo na siya kumbaga na-realize nga ay gusto ko gali or ako gali isa ka artist no. So ano ang mga challenges ma'am Claudino along the way no nga imo nga na experience before mo nahambal sa kaugalingon mo nga yes, I'm an artist? I guess do it took me a while to call myself an artist. So, do sang nag-start ko paint, do feeling ko, hindi ko pa deserve tawag ako self na artist. Pero do kata. So, like, do sinogin ko ba yung tawag ko self na artist. So, do ako ginatawag painter. Tiga-paint ko. So, painter. So, may muna. Siguro, ang hesitancy that come from unsureness or lack of confidence. And then during that time, so nag-start to do
Date naman actually, ako ang gid nga first nga painting on canvas na nahimo ko do sa class pa, college na ko ni. And then wala ako man actually didn't think much. And later, do gusto ko man mag-paint. Kaya actually ako ang main na job that time was information designer. Oh. So freelance information designer ko. Ko paint. And then that time, explore pa ko styles. I do very heavily influenced by cartoons. If you see my older work, like they're so far from the stuff I do now. So meron pagod mo na do hindi ko pa ma-figure out like ano exactly ako gusto himuon. And then I think around 2017, 2019 ko pa na figure out man ang style that I was super comfortable with and that style I felt like I could really do for a long time. Yes. So Pero Ma'am Inino, kin-eskwelahan mo gid ini or like personally ikaw lang ang nag-learn sini sa nga geometric abstract naton? Yeah, because some college ako nga course is information design. So mas graphic design gid ang foundation. But I guess nag-reflect man ang ako nga information design background sa ako nga works now. In a sense nga ang ako na training as an information designer is to communicate ideas in a way that's easily understood. Tapos the medium is visual. So may ara na siya reflection sa ako man works kay the use ko sang geometry. But I also do my best to create abstract works na in this what do you call that? Intimidating. Because I think often when people see abstract art, hadlok sila i-interpret, like, hindi ko gets. Yes. Doon muna. Pero you've mentioned man kaina no nga open kagid kumbaga no ang imo nga artworks ma'am open good for interpretation no of people no wala ikaw lang nagalimit kumbaga no it's up to them no amo na ang manami sa art it's up no sa person nga nagalantaw sang art no ang ilang interpretation. So sa imo Ma'am Claudino nga artwork no or may ara ba ikaw specific lang no nga theme no sa tanan nimo nga artworks or naga-vary man or nagadepende ini no sa kung ano ang imo nga maisipan? Yes, vary in a sense nga depends sa akon nga headspace. During the time think ko of ideas. But generally, ang ako nga works nag-revolve around the usual ideas about empathy, human connection, and how the smallness of our existence interacts with the vastness of the space around us. So I like coming up with ideas that go around those certain things. Yeah. Yes. So ang bagay nato ma'am no ang mga artists nato no wala man or wala ini sila gina-spare kumbaga no sa mga those times no nga may ara kita creative blocks or hindi kita kabalo ano ang aton nga obrahon. So ikaw man naka-experience ka man sini. Oo daw mo. Ikaw po. Go-paint ka na yung mga freelance ka pa. Ayun, in this economy, kinalan, giga-obra for me. So, do tuyo naman imo nga brain. So, pag experience ko muna, ang first ko nga step is i-accept kung wala, di ko may mapanungdog. Hindi ko pa piliton. Kaya kung piliton ko, wa ay panugo ng ako themselves so panumdum. Dahil yung isa ko may masing ako hindi, doon ko lang ay. So wala, doon accept ko lang, okay, sige, may mental block ta, subong. May creative block ta. So do ko sa akong best na mag-rest. But people who actually know me, they know that I
don't rest well because I'm restless. Um, but when I try and I do my best, I read a lot. I read different things. Kay do dara gid ko gakakita sang inspiration. I like learning new things. And when I read, I don't actually set the intention of like I'll read because I want to find ideas. Yes. But more of I'll read because I want to learn something new and find something interesting. Mhm. And then when I do find something interesting, tapos I just if if do may napukaw sa bisakon, do listahon ko lang dayon dumera ako na sa listahan sa mga ideas damo da half baked damo do mga one sentence lang may iba nga do like do na luyag iguro damo pa ko na isulat pero do ginapang part ko lang talaga kolekta lang ko then eventually pag do kinahanglan ko na gid nga may idea tapos do feel ko na nga do may gana na ko liwat maghimo ina-check ko lang ako notes tapos tan-off ko nga do like the end gid ang resonate sa akong best do din gid ang namin wala. Sakto ina ma'am no sometimes we need to pause no and even kani sa aton nga mga work kinahanglan naton mag-pause no para nga ma-refresh lang ang aton nga mind and same truth syempre no sa aton nga mga artists no and ma'am no sa isa nimo ka artwork kumbaga no sa isa nimo ka piece of art ano kalawig ang gina-spend mo sini nga time no mahapos ba sa imo or it takes how many days how many weeks kumbaga ang pag-ubara. Actually, ining akon last na solo, kay damo, ganda akong works. Do, mga almost 1 year ko siya trabaho. So, nag-stand ko, I think like, from May last year until July, ginapalong ko lang, exactly ako na gusto himuon, do medyo hilaw pang idea pero do may ara ko general direction do diragit siya the start for me ang pag-think pa lang sa ideas not even ang production itself do muna dayon sketch lang ko kay do naka 3 months how ba pinanongdom lang ko sketch na nag-start to sketching dayon so nakita ko na ako mga do first 5 sketches di do palno ko I think nag-take na form ako nga idea, pero hindi, pagod ko entirely sure, so I sit with it, I took a little break, I sat with it, and then, finally I saw na where it was going exactly, tapos I did all of the sketches, and then there, ako lang sa sketching stage, though, na-select ko ng colors, na-measure ko ng shapes, tapos ilapis ko na lang hagi-paint, so muna siya, I think the painting, I took breaks in between. So I think the painting took around, I think like 5 months, 4 months. Ma'am, are you the type of artist no nga dapat hindi magahod sa akon nga lugar para makathink ako or it's fine with you kahit nga may ara sa mga gahod dila sa palibot? Actually, the white noise for me, gahod. Dayon. Pero kung need to get mag-sing, wala lang. Siguro crowd sounds, okay lang. Pero syempre, hindi ko ka-think kung meron din sa mga distinguishable noise in front of me, like, chismis akong tubang, ito na. So, stay na lang ko sa ako ng mga kondo. Hindi lang ko sulat ko muni-muni. Pero kung paint ko, actually, gumati ko sa podcast. Do mas hapos ako na concentrate kay ako nga brain ay nagalagaw ako kamot nga obra dayon ako nga brain bumati lagi sa podcast. Yes. Ma'am, currently no bali naga-focus na lang ikaw sa imo nga obra or may ara gid ikaw ya nga kumbaga 8 hours na job? Wala ko sa 8-hour job. So, the visual art ko, dayon, may ara pa dito freelance ko nga information designer for mga feminist organizations.
Mhm. Kay enjoy ko sila pareho. So, do hindi ko man gusto magpili isang isa lang. So, do hindi man ko all the time may show. Kaya papahuway mo ko sa gallery. So, pag wala akong show, there ako ga work sa akong mga clients. Ma'am, sang subong no, I'm sure madamo sang mga every time may mga exhibit ikaw madamo no sa mga luyag nga magbakas ang imo nga mga artwork no. Bring us sa time nga miuna nga nagbakal gid sang imo nga artwork. Ano ang imo na batyagan that time? Ang very first nga nagbakal sa kon artwork actually ang mama sa kon nga isa sa kon mga best friends. Kaya na-invite ko sa isa ka nude sketching session. Dayon, do bilog kami itong adlaw ga paint aga sketch sa mga nudes. Dayon, I think mga more than 15 people to na nude models. So, may ara, may isa ka nude model, gindalaya, iya bata. So, mother and child. So, may drawing ko to. Tapos, nag-i-exhibit tanan. Nagkanto ako nga friend, kag iya nga mom. Dayon, ang iya mom, gintadlaw, doon na luyan. Doon na nangyaan siya to sang ako niya drawing kay uba, mama, kabata, nakitan siya. Ang baya, muni ko kag ikaw, iya daughter. Yung bakal, doon nakilid mo ko kay actually, tagpilama lang to ang baligya. Kay, do free lang bala to tanan. Hindi naman, katanda kung how much to. Tapos, wala lang, kay I think it wasn't so much about I earned a little money. It was more of somebody really connected with the work. Yes. And I made something. Now it belongs to them. And do kanami, just ang feeling na ako nga child. Yes. Ano na siya, someone else's prized possession. Ma'am, you have already established kung baga no sang imo nga pangalan no sa aton nga industry no, and I'm sure no ang mga taga-Capiz no bugal gid inikiti mi ara sila sang isa ka artist no nga nagahiwa sa mga exhibition. So sa mga may ara nagapamangkot sa amon no, so may ang compensated man bala ma'am no ang imo nga work sa imo no nga or ang imo nga work no compensated man bala or may ara kumbaga no sang price mataas man bala ang price or kamusta ang price sa mga imo nga artwork? I think ara lang man sa mid-level ako yung price. Hindi ako solo level. Mataas. Yes. Sige. Ma'am Pepe, no, mag-take lang kita sang short break, no? And then magabalik kita. Istoryahan natin ang latest ni mo nga exhibit, no? I'm sure sa mga kauturan natin nga luyag maglantaw no, sa ibang pagini mo nga artwork, no? Excited man nga mahibaluan ang about sa a bird, a cage, and a god of flowers, no? So, sa aton nga pagbalik, istoryahan natin ini until when ini siya, no? Pwede makita ang imo nga mga artwork sa siniman nga exhibit. Mga biyan, magabalik kita diri sa programa. Bye-bye ka. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:40 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka, kagakong inyo alagad, Marian Grace Ereñata. And sa gihapon mga abyan, no, kaupo nato ng aton nga bisita sa buong hapon. Agad istoryahan naton mga abyan, no, ining latest niya no, nga exhibit, naging buksan. Ang aton nga Capiz abstract artist, si Ma'am Claudine Fajardo Delfino, kung mas kilala bilang Ma'am Pepe Delfino. Sige Mama Claudine, no, nagapanumbalik kita diri man sa aton nga pagpangalagad
and as mentioned gani earlier, no, may ara ikaw sang bag-o nga gin-open nga exhibit, no? Tell us about this, ma'am, no? Ano ba lang about sa A Bird, a Cage, and a God of Flowers? So the exhibition is about trauma, but it's not autobiographical in any way. It's mostly based on my understanding of trauma, and it's also inspired by the stories of survivors like myself who whom I've had the honor of being an audience to when they told their stories in the safe spaces I've been a part of. And then the show, it doesn't focus on the what happened. Because in trauma informed care, parang you don't wanna re-traumatize the audience. So I took like really good care, or like I tried my best to handle the topic with care. I even consulted a psychologist about my works, just to check if it's okay to show this, or if this experience just too personal, or if it's something more universal or shared among survivors of trauma. So I tried to do my due diligence on that. But and then so yun, so instead of focusing on the what happened, it's more of like how survivors, or how trauma is carried by survivors. How it affects their life, how it could feel like, and also how different how forms of care can show up in different ways. So yeah, the show revolves around that. Yes. I think, ma'am, no, ang imo nga artwork, no, is like being considerate, no, sa imo man nga mga tumalanaw sang imo nga artwork, no, kiti hambagan ini mo, you don't want to retraumatize, no, ang imo nga mga or mga nagalataw sang imo nga artwork. So this, ma'am, ang imo nga exhibit, until when in siya magaran, no, and diin sila pwede makakagto para malantaw ini? So ang exhibit run siya until September 25. It's in Mono 8 Gallery sa Green Hills area, San Juan, Metro Manila. And kamusta, ma'am, no? Kamusta ang mga audience, no, or mga nagakagto dira sa exhibit nimo? Naga-interact ka man bala sa ila? Yeah, sang akon gid nga opening na give ko sa walkthrough. And then it was nice. So I was able to walk everyone through each section. Because the show is divided into three: the cage, the bird, the God of Flowers. Tapos so the cage is how trauma comes in different forms and how it affects the survivor. Tapos the bird is like mas around a reflection on the things that the person endures after it. And then God of Flowers it's the most personal part of the exhibition for me. It's the one dedicated to the people who showed me love and care after everything I've been through. So it was nice. I got a lot of really meaningful questions. And people loved interacting with the soft sculptures. I was also able to bring my dad. He's from Dolphin. He super enjoyed the soft sculptures as well, because it was something I collaborated. I collaborated with him and my mom sa soft sculptures. Kay it was the one dedicated to them. So ang pagtaki, yun ang kinonsulta ko si mami. Dayon yung pa-record ko sila ni daddy sa two different scripts.
Tapos, so do man, so ara sa show, ara man to ang do kay do si daddy nag-read na ko sang script, sang recipe niya sang adobo, like si mommy nag-read sang Philip Lukit and sang story, so do ina nga things do part na siya kon sa ako nga core memory. So do indala ko na sa show para do like ma-share ko man sa ako nga audience ang love na ako na-receive from my parents. Wow. Tapos gusto siya dagad si daddy sa mga kasal. First time niya may nag-visit sa akong show. Yes, oo. And I'm sure, ma'am, no, madamot sa mga kapis no rin, even kami diri no sa Iloilo City, we would love tani no nga makita ang imo no nga exhibit. But do you have any plans nga magiwat man sang exhibit mo diri sa aton sa kapis or sa Iloilo? Yes, but no concrete plans yet. Pero my curator and I have been wanting to for a while. But I think before meron ako sa Iloilo pero do wala lang na tuloy. Pero hopefully sometime. Yes, hopefully. Very Yes, soon. yes. Yes. Mama, before I let you go, no, basi mi ara ikaw luyag no nga mahatag nga message no sa mga aspiring naton nga mga artists and those no nga mga gapang duha-duha pa or hindi ka balo where to start, when to start. Ano ang imo nga mahatag nga advice or tips sa ila? I think it's that you should just keep creating, especially when you find so much joy in it. It's easier said than done, but it's really helpful once you once you find your voice or get a better grip on what kind of works you wanna make. And when you do make art, even if it comes in different forms, do your best to be responsible. Because, when you make something and release it into the world, you can't entirely control how people will take it or respond to it. And sometimes just because you can, doesn't mean you should. But I think just it would be really great if we could just create art that helps people navigate through life well. Yes. Yes. Ma'am, basi mi ara ikaw luyag nga tamyamon o kung pasalamatan take this time no nga to thank them o kung mag-shout out sa ila. Sorry? Yes. Take this time, ma'am, nga basi mi luyag ikaw i-mention no o kung invite ang aton man nga audience especially no ang mga tumalan-an naton dira sa Manila to visit sang imo nga exhibit. So thank you so much for listening to this interview. I hope if you find yourself in Manila sometime now and September 25, I hope you can drop by my show. Yes, in Mono 8 Gallery in Green Hills. And I really like to give a shout out to my Mono 8 family, Gwen Bautista, Pedring Bautista, Joseph Velasco, the boys. And I'm so glad that they're there. They really helped me set up this show. And really helped me bring my ideas to life. And I'd like to thank my family for being so patient and encouraging with me. Yes. With this, ma'am, no, madawag gikan salamat sa imo nga time no and sa imo nga information nga ginhatag sa amo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. We are hoping and praying no for a successful nga exhibit nimo until subong nga month of September and we can't wait nga tani diri sa Iloilo or sa Capiz miara man ikaw sang exhibit para nga di mapakita no ang imo nga obra maestra. Madamo nga salamat, Ma'am Claudine, and sa liwat maayong hapon sa imo. Thank you, friend.
There you have it mga biyan, si Mama Claudine Fajardo Delfin o kung mas kilala no sa iyang screen nga Pepe Delfin, ang ato nga kapisner abstract artist. Mga biyan no, ang isa sa mga luyag ko nga i-highlight sa mention kaina ni Mama Pepe no, just keep on creating if you find joy sa ginaubrani mo. Nami no, kung ikaw no nasadyahan sa ginaubrani mo nga work mo, just continue on creating. Amo na ang nagapasadya sa imo. Sino ang mga question sa mga bagay nga makapakasadya sa amin? Wala gid. Pero dapat no kung kita no nasadyahan sa isa ka butang, dapat isipon man naton no na isakto balain. Pag isa pa mga bino sa mention man ni Ma'am Claudine, bagay no you can't control no kung paano it takes ang iban nga tawo ang imo nga obra o ang imo no nga artwork. Pero parehas gani kay Ma'am Claudine mga abyano ang iyang obra, iyang artwork open for interpretation. Open kid siya no sa pag-interpret sa mga tawo nga nagkilantaw sa iyang obra. And hambal niya mga abyano, it would be great no kung ang isa ka bagay nga ginaobra natin makabulig sa isig kapareho natin. Sa kabay pa mga biyano nga naka-learn kita no so many things kay Ma'am Pepe Delfin. Kagabay pa no sa mga kauturan natin nangyari dira sa Metro Manila. Visit mga abyano ang aton nga or ang exhibit ni Ma'am Delfin sa Mono 8. So once again kay Ma'am Pepe Delfin, madamo gid nga salamat. Mga biyan, antes kita magtakop na magakuha kita anay sang isa no ka report ka upo diri no sa aton man nga Gimaras Beat Reporter mga abyan at uhoy ini sa industriya sang baboy ginapabakod pa sa Puwas Gimaras pinaagi sa 3-day training sa artificial insemination. Magadulong mga abyan sa sini nga balita si Sir Paul Tarosa. Sir Paul, mayong hapon. Yan, mayong hapon. Bilang kabahin sa Swine Multiplier Farm Project sa probinsya sa Gimaras, 3 kadlaw training on swine artificial insemination ang ginpatigayan sa Provincial Office for Agricultural Services kung Puwas Gimaras nakatutok ang paghanas kung mapaayong produksyon kag kalidad sang baboy sa probinsya. Gin talakay nanday Mr. Christopher Inson, faculty sa Aklan State University College of Agriculture, Forestry and Environmental Sciences kag Mr. Raymark Castilla sang Research Outreach Station sa Gimaras ang natuy sa konsepto kag benepisyo sa swine artificial insemination. Pinalakipan niyan sa pagtudlo sa process, paggamit sa pragtome na isa ka instrumento ang ginagamit para ma-detect early pregnancy sa baboy kag pagproseso sa similya o po ng extender agad mapalawig ang viability kag mapaayo ang paggamit pinagi sa artificial insemination na kapati ang puas na mas mangin maayo kag madasig yan ang pagproseso sa pagbreed, mas mataas ang kalidad sa genetics ng baboy kag mas manubong risgo sa balatian kumpara sa natural mating. Ang highlight sa aktibidad yan, ang aktual nga pag-conduct sa artificial insemination sa baboy samtang ginapatuman ng insakto na biosecurity protocols. Yes. Manami gina Paul no kiti ang bagay ni imo no mas effective no kag ma-make sure naton kung gamitan naton sa artificial insemination kaysa sa normal lang naton nga pagpalais sa aton nga baboy. Kag madamo ang benefits sa artificial insemination para sa swine industry sa probinsya sa Gimaras. Yun, madamo ka salamat din Paul. Yan, balita sa probinsya sa Gimaras para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Report. There you have it mga biyano, ang ating Gimaras Beat Reporter, Sir Paul Tarosa, mga biyano, natuhoy diri no sa industriya sa baboy, ginapabakod pa sa Puwas Gimaras paagi sa 3-day training sa artificial insemination. So hindi lang isa ka adlaw no ang ining aktibidad nato na bagay ni Sir Paul no. Madamo sa mga benepisyo mga ben kung magamit kita no sa artificial insemination. So kabay pa ngati sa iba nato nga probinsya or iban pagid nato no nga munisipalidad. Magahiwat man sa kaangay sini nga trade. Sa edukasyon, sanay, hirap ang kalusog ng taglay, makikipaglaban.
Oras sa Radyo Pilipinas, launa sa gwaday sa isa hapon, mga biyan, wala na kita sa nabilin nga oras sa atuman nga pagpangalagad. Subong nga hapon duli sa programa Babae Ka. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon. Kag syempre thank you man sa akon mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Sa liwat mga benuluig natong pasalamatan si Ma'am Pepe Delphine, ang aton nung bisita kaina sa mga kauturan nato nga tinakamiss no sa sining interview naton. Pwede ninyo mga biyan malantaw liwat no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page aton nga Facebook Live. Ako na lang gid mga biyan si Marian Grace Aranyata kag ini ang Babae Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.